Dahil sa anak ni Julian Cruz Balmaceda, ang ayos ng tanghalan ay loob ng isang bahay mayaman. Mapagkikilalang ito'y isang bahay sa una, dahil sa mga kasangkapang gamit. Ipalalagay rin na ang namamahay ay may ugaling kakahapunin at mapaniwalain sa utos ng pananampalataya. Sa dakong kaliwa ng nanonood ay naroon ang silid ng may bahay. Sa dakong kanan ay may bintana, at sa dulong kanan ay isang pintong patungong labas. Sa dulong kaliwa, kaangat ng tabing ay may makikitang nakaupo at nag-uusap at magpinsang Don Archimedes at Don Cristobal. Unang tagpo, si Don Archimedes at si Don Cristobal. Sino yan? Ako to. Si Don Cristobal. Liwanagin mo ang ating pinag-uusapan, Primo, at isipin mo. Primo, at tinatawag mo walang hiyayang tunay mong anak. Ang bugtong mong anak na iniwan sa'yo na nasira. Primo, hindi ko anak. Sandaling yan nakagawa, napakalingas pagkakamali, tulad na kanyang nagawa. Kasi hindi ka dapat magtaglay ng aking apelyeto. Kahiya-hiya, harimari-mari. Walang patawad ang kanyang ginawa. Huwag mong ipasupilang iyong isip, ang iyong puso. Ang nangyari sa inyong mag-amay, nangyayari sa lahat. Nagkakamali ka, Primo. Ang bagay na yun ay hindi kailanman nangyayari sa amin lahi. Walang pinag-aralan. Bastos. Dahan-dahan. Hindi ang mapagdahan-dahan. Bagay ngayon ito, naglalagap ang aking isip si Gali. Oo, talagang walang hiya. Walang turing. Pagpalagay tuloy ng mga kapitbahay na kung siya mong minumura at tinutungayaw. Anong mawawala sa akin? Magtunan na ako ng lahat. Punlaan ako ng kahit sino. At puntsain na ako sino. Walang kailangan. Primo, kung pinapahalagan mo ang parang pagkapatid natin, ay pakiusap, huwag nating pag-usapan ang bagay na to. Dahil magkakaya mo bang gawin sa iyo na tinuturing mo pa naman na bugtong na anak, nadalhin ka na isang apong di man na nagdaan sa simbahan. Kung sa bagay, ako'y naging ama rin. At ang ama ko'y naging ama rin. Ang ama ng... Oo, ang mama ng iyong ninunoy naging ama rin. Ngunit ni Isay, wala ka pangasang ginawa tulad ng aking mabait na anak. Sayang magpapaaral ko sa hayop na yan. Ikaw rin ang masisisi sa nangyari iyan, at hindi ang anak mo lamang. Pinalaki mo sa labis sa layaw ang iyong anak. Hindi nalimutan mo na sinabi ni Florante na ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa hatol, ngunit sa aral ay salat. Nakita mo na, sa bibig mo na rin nagmula ang pabibigay sisi sa magulang dahil sa kagawa na anak. At sa ngayon, ikaw ang pumamagitan para hindi pansinin at alintalain ang kanyang mga kalibukhaan. Dapat mong malaman, Primo, na ako'y man ay nagdaramdam din. Kaya kinausap ko si Manolo at sinabi ko sa kanya na ang kanyang ginawa ay pangit, napakapangit. Pangit-pangitan ang sabihin mo. Oo, pangit pa sa dilang pangit. Ngunit ano sinabi niya sa akin? Tio Cristobal, ang sabi niya. Ang nangyari na at hindi na natin maitatauli pa sa rabi. Hindi ko maaaring itapon sa lansangan ng aking anak. Nasabi ko sa akin sarili. May katuwiran. At kung ginawa ng ibang anak, gaya ng ginawa ng iba na ayaw kumilala sa kalaman, na kanilang laman, at dugo sa kanilang dugo, anong sasabihin mo? Lalo ko siyang papatay. Kung may 7 buhay man siya, uutasin ko lahat. Mangyari kaya ngayon, si Manolo'y wala nang magagawa kundi pasalin ang pagiging ama. At gaya nga na sinabi niya, ang nangyari na. Ayaw sa gusto mo, Primo, agwelo ka na. Bakit at sumilang sa iyong angkan na magpapakilos ng daigdig. Agwelo, nangyari na yung apo ka na, at hindi apong pakinabang, kundi apong tunay. Apong magdadala ng iyong pangalan, Archimedes Lacambayan Jr. And hindi maaari. Kung ayaw mo sa Junior, tatawagin natin siyang Archimedes Lacambayan II. Basta, kung ayaw ko ipatama sa kanila, ang pangalan na apelyedo, ay ano kanila magagawa? Kaya alis mo ganun sa akin ng kahit ko ang aking pangalan. Diyan ka nagkakamali. Isang katutubong karapatan ng iyong apo na gamitin ng iyong pangalan. Yan ang kayamanan mong kayang makuha ng iba ng harap-harapan. Matanong nga kita,
sino ang kamukha ng bata. Ikaw, sapagkat kung tumawa ay aabot sa kapitbahay. At kung tumawa, walang iniiwan sa kanyang abuela at ina. Sa ina ni Rita, ang labendera, kapasok sa silong ng aking bubong, ng aking tahanan na isang anak lamang na isang labendera. Saan ka pupunta? Saan? At sa ikaluwang tagpo, si Archimedes at si Manolo ay nag-uusap. Sa ikatlong tagpo, sila rin at si Cristobal ang mga nag-uusap-usap. Sa ikaapat na tagpo, si Cristobal at si Manolo naman ang nag-uusap. Magandang araw po. Bigyan ko kayo lahat ng magandang araw. Ang tungkol natin sa palakalo. Opo, aling si Dora. Ano, Rita? Anong nasa loob mo? Ano po ang ibig ng isa loob ko? Hanggang sa bahay ni Aling Tasha ay dinig ko po ang pagmamatigas ng nuno ng aking anak. At dinig ko rin po ang salitang sa loob ng aking tahanan ay hindi makakatutong ang isang labandera. Anong iniiyak-iyak mo? Wala ka pang dapat itangis. Rita, Oh, anong iniiyak-iyak mo? Hindi mo ba nalalaman na narito ako? At sa akin bagay maaari ang kahambugan na kahit na sinuuno ng yaman sa lupa? Ako isang magugulay lamang. Ngunit ipagbago ba ako ng pasan ang nasabing ang gulit nilang taso ng patas? Ipagpatawad din niya, Mang Toban, hindi kayong aking sinusukoy. Talagang sumusulak na mga aking dugo sa mga narinig ko sa aming may umaapi. nalalaman ko, aling si Dora. Maraming salamat, Mang Toban. Oh, ngayon, ano nga ating gagawin? Bakit tayo na pa rito? Tayo ba'y papahula? Sa akin ay hindi maaari yan. Tia si Dora. Hala! Ako hindi mo patiya. Hanggat di ko kayo nakikita ang nakanood sa harapan ng pari, na lalagyan ng belo gaya na ginawa sa amin ang iyong nasirang si Radyo, ay hindi kita magiging manugang. Oo, tandaan mo, kapag ang iyong amang si Don Archimedes ay umastaas ng gawin sa akin na ginawa ng si Eva, ay nasirang si Medes siya. Oo, itaga mo sa bato. Kapag sa isang tanong ay nagkamali pa siya ng isang sagot, makakapagpatili ka ng kandila kay isang basyan at magpaparasin ka na siyang na gabi. Nakita na ninyo? Ngunit, hindi tayo darating sa bahaging kailangan ninyong lukutin ang gamit ni Archimedes. May swerte pa rin siya pag nagkataon, sapagkat pag sinagkamali ng deklarasyon ay nasirang ang San Arkelao. Huwag kayong mag-alala. Malulutas din natin itong salitaan ito. Para sa akin, pareho ito'y matapos sa masamaan ng mabutihan. Kung ibig niyo masamaan, sangayon ako. Naghahanap lamang ng damay kung ibig nilang subukan si Dora, Ngunit, kailangan natin tapusin ang salitaan ito. dapat niyo malaman na sasambugol pa lamang doon sa palengke ang hindi ko pa nasusuklian. At iyong pulis sa numero 13 ay lumapit sa akin at sinabing mula daw sa aking lugar, ginawa ko sa batuta, binasa ko ng ordinansa numero 1. At anong nangyari sa huli? Pwes, hindi siya nakilala ng kanyang asawa. Tia, tumahimik kayo at kahiyahin niya. At bakit ako tatahimik? Binigyan ba ako ng Diyos na bibig upang ipitin ko panghabang panahon? Kung inasira kong at nahayop pa sa lalong hayop? Kung ibig nilang mapasain ng di oras, subukan nila si Isidora. Ipagtanong ninyo sa buong bayan, sa bunga, sa palengke, sa simbahan, may makakapagsasabi sa inyong si Dory ng upetek sa harap. Ngunit aling si Dora, kailangan nating tapusin ang salitaan ito. At akala ba narito ako upang makinig lamang ng salitaan? Sabi sa akin, hindi ko yun mapapayagan. Nalalaman niyo ba ang kasabihang marunong man daw ang matching na paglalamangan din? At sino ang matching? Yao'y kasabihan lamang. Huwag kayong magalit, aling si Dora. Ako po'y may nalaman na paraan na sa tingin ko'y magtatagumpay. Kung ang inyong tulong ay hindi niyo ipagkakait. Tulong? Nangyari pa, ngunit bagay-bagay.
Kayo po ba, Aling Sidora? Nakalabas na po ba kayo sa komedya? Oo, komedya ang sinabi mo? Ika-anim na tagpo. Sila rin maliban kay Manolo. Ika-pitong tagpo. Si Rita, si Sidora at si Archimedes. Dalawang tagpo. Sila rin at si Cristobal na nilalang tubig sa isang bote. Ikasam na tagpo. Si Archimedes na hawak ang bata. At sa ikahuling tagpo, sa ikasampung tagpo, si Archimedes at si Manolo at maya-maya'y si Narita, si Dora at Cristobal. Nagkaayos na si Aling Sidora at si Don Archimedes. Nagkaroon sila ng magandang usapan. At lalong-lalo naman si Manolo at si Rita ay napagkasunduan din nilang ipakasal na. At dito nagtatapos ang kwentong dahil sa anak ni Julian Cruz Balmaceda.